continue that good work na meron yata kayo napapagraduate, no? Meron at sa individual, may nabasa nga ako sa Cebu rin, nag-graduate sila. So, on the issue nga that we may be punishing too many acts. Ayan. Alam mo, marami yung medyo nag-discuss na nito mga vlogger. Maraming salamat sa mga vlogger na nagsusuporta sa Banateros Brothers. Magkakaiba man tayo ng mga pananaw minsan, pero lahat po tayo ay para ho sa kalayaan ng pamamahayag. Okay? Kaya ho tayo nagsasama-sama ngayon dahil po kayo ay naniniwala na we have a freedom of speech. Diba? Kaya po tayo sama-sama ngayon. Ito naman, napaka-importante na alamin natin ang konteksto. Kasi ito'y bandang dulo na ho, itong issue na to na binring up ni Coco Pimentel. At sinabi nga niya na ang dami-dami nang nakukulong, nagkakaproblema na. Napupuno na, kulang na facilities. Actually, isa pa niyan, pinag-usapan nga kahit yung sa Pogo, hindi na ho alam kung saan ilalagay yung mga nakukulong dun sa Pogo. Yung mga illegal worker dun. Ang dami na ho. Yun ang konteksto niyan. Ang dami-dami nang nakukulong na hindi na magkasya. Yan ang pinag-uusapan. Remember, this is about budget. Yan ang konteksto niyan. Budget deliberation ng DOJ. At humihingi nga ng DOJ ng mga karagdagang budget, pati nga ho yung NBI ng confidential funds, intelligence funds, humihingi po sila. Bakit? They're trying to justify na sobrang kulang na ang pasilidad sa mga kulungan. Yun ang pinag-uusapan. Yan ang konteksto niyan. Okay? Para lang sa kaalaman natin, bakit bigla niyang ipinasok etong vlogger? Sino ba itong mga vlogger na ito? Walang nga kasing vlogger ito. Nakikigulo pa sa bayan eh. Mr. Chairman, what is your issue, Secretary, with the 3 vloggers? Sino to? Hindi ko sinusundan yung mga vlogger. Narinig ko yung sinabi ni Bato, kalbo yan eh. Mga kalbo yan eh. Wala akong sinabi si Senator Bato. Pero nasundan ko yung issue na papakulong mo rin yung 3 No, sir, vloggers. maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. So, tinanong siya, ipakukulong mo ba yan? Diretsuhan ipakukulong mo rin ba yan? Ang dami-dami na nga sa kulungan na parang sinasabi ni Pimentel, ang dami-dami ng kriminal, ang dami-dami na kang nagkakaproblema na nga kayo, tapos may plano ka pang ipakulong, itong hindi naman mga kriminal. Parang ganun ang dating eh. Diba? Parang sinasabi niya, ang dami na, laki-laki na nga, hindi na nga magkasya yung mga kriminal. Isasama mo pa itong tatlong, ang tataba nito mga ito. Lalo na yung isa niyan, ang laki-laki. Ang lakas siguradong kumain yan. Hindi, alam nyo, walang biro pinag-usapan yan eh. Kasi tinanong yan, kaya nga dapat, pag kayo manunood, panoorin nyo ng buo. Para mas maintindihan natin. Ang pinag-uusapan nila dyan, kasi tinanong dyan, so yung mga hinuli nating Pogo, asa na sila? Nasa custody ng PNP. Tapos tinanong pa sila, so tayo nagpapakain dyan? Sabi ni Bato. Todo! Kasi nga namomroblema na yung gobyerno sa sobrang dami. Kaya nga naipasok ito ni Pimentel na bakit pati ito? Laki-laki nun, hindi niya alam. Di pa kakainin mo pa si Boss Dada, kulang ang isang itik dyan. Kailangan 2 itik dyan. Di ba? A person wanted by the law. Tapos, ang sabi niya dito, tingnan nyo sinabi ni Rimulya pakukulong mo ba yan? Ano sagot ni Rimulya? Maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. Parang sinasabi niya, actually, nagbibigay lang naman ako ng message. Di ba? Parang ganun eh. Ang sinasabi kasi, ipakukulong mo ba rin ba yan? Sabi ni Pimentel. Sabi niya, actually, meron lang ako mensaheng parang binibigay sa tao. Sabi ko, pambihirang DOJ secretary ito. So, the message is, talagang pagkakumontra ka sa gobyerno na ito, yari ka. Although sasabihin mo, itatago mo yan sa damit na kesyo dahil kriminal o dahil, hindi nga kriminal dahil wanted.
bawal nang interviewin. Which is every lawyer knows. Na walang bawal na mag-interview mapa-convicted o mapa-wanted. Alam mo yan ng lahat ng abogadong matitino. Yung may mga utak. Kaya nga even yung nasa si Atty. Claire, di ba? Di naman natin na kakilala yun. Sa katunayan, nabatikos natin yun. Kahit siya, sinasabi niya, wala ho. Narinig ko rin si isa pang abogado na si Panelo. Wala ho. Narinig ko na, napakarami ko na kinausap, wala hong bawal. Wala ho doon. So what's really the message? The message is simple. Pag ikaw kumontra sa gobyerno, matakot-takot ka na. That's basically the message Remulla is telling every Filipinos, especially mga vloggers. Pag kumontra kayo, magagaya kayo dito sa tatlo. Ang problema, Secretary Remulla, kesa na matakot to kaming tatlo, parang wag ka ho magagalit, pero lalo lang ho kaming natatawa. Hindi nang totoo. Hindi ho kami natatakot. Actually, ang na-realize namin na talaga ho pala kayong Judge Dredd. Sabi nga ni... sino ba nagsabi nun? Si Bantag ba o si Tebes? Tuloy. A person wanted by the law never appeared to respect the jurisdiction of our legal system. So, they interviewed somebody like that. So, may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And probably, it's contempt of court, sir. As I said in our press conference. It's contempt of court when you're telling people it's okay to disrespect the court by saying that saying many things without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is your issue against the three bloggers on the content of the interview? Ang talino nitong maman to. So ang issue mo pala, kasi you're saying binabastos yung court. Okay? Di ba? Remember, there's two. Indirect and direct. Direct, na doon ka sa loob ng korte, which is, wala naman po kami. So, definitely indirect. Yung sinasabi niya, binabastos namin yung korte. Okay? So, ang tanong ngayon, ni Pimentel, ano ho ba ang pambabastos na ginawa nila? Is it the content na pinag-usapan nila? Or yung pag-interview nila doon sa in-interview nilang tao na si Bantag? Okay, yun alinaw. Or the mere fact of interviewing a person who was a outstanding the mere fact of warrant interviewing somebody wanted by the law. And so, actually, na-corner siya dito So, you're saying, hindi pala yung tungkol sa pinag-usapan ang issue mo ng indirect contempt. Ngunit ang issue mo dahil kinausap si Bantag. Tama, mali. So, actually, hindi niya alam na ipit siya dito. Naipit siya dito. Bakit? Alam ko na kagad nung pinanonood ko, alam ko na pupuntahan ni Pimentel Freedom ng isang taong magsalita. Kalayaan ng bawat Pilipino maging convicted or may warrant na ibigay ang kanyang personal na opinion. Actually, mas makakalusot pa nga sana si Remulla kung sinabi niyang the content. Kaya lang, ang problema, kaya hindi niya sinabi yung content ng pinag-usapan namin, yung in-interview namin, because hindi ho niya ni-research ko ano yung usapan namin. Nagets nyo? So, dalawang tanong yan Yung pinag-usapan ba nila issue o yung taong ini-interview? Mas lulusot pa sana siya kung kabisado niya yung pinag-usapan namin dito Kasi yun pwedeng masabi mong pambabastos sa korte kasi pinag-usapan yung detalye ng kaso ni Bantag. Ang problema, ano sinabi mo?
yung tao. So para mo sinabing, wala nang kalayaan yung taong magsalita. Tuloy. Without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault. Biglang naging kasalanan ng vlogger. Sabi niya, pambira, oo. Sir, It becomes the fault of sir, the we are interviewers. entitled to freedom. We have all our freedom. We will die defending freedom, sir. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. We also have to make sure that people still respect our legal system. Yun ang point ko, what was the law being violated? Because did they interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or an in-person interview? Hindi makasagot. Nga, si Secretary. Makinig nga ho kayo, mga... sigurado ho ako, DOJ, papanoorin nyo ho ito eh. Kasi papaimbestigahan daw eh. Ulit-ulitin ko ho Zoom po yun. Huwag nang paulit-ulit. Paulit-ulit naman kayo. Hindi kayo makaintindi. Hindi ko alam kung anong naiwan sa inyo dyan. Zoom po yun. Pangalawa, okay, walang pong pinag-usapan tungkol sa kaso. Okay? Pangatlo, hindi lamang po kami vlogger. Nagsusulat po kami sa media, sa remate at sa saksi ngayon. So, hindi lamang po kami vlogger. DOJ, alam nyo na. Huwag nang paulit-ulit. Ibigay nyo naman kasi yung research sa amo ninyo si Secretary. Nagmumukha ho siyang walang alam dahil sa hindi nyo binibigay ng tamang impormasyon. Tingnan nyo nga itong Secretary natin. Kayong mga amuyong ang may kasalanan. Hindi alam ay sasagot. Natataranta si Secretary dahil hindi nyo sinabihan ko ano yung tama. I'm Pambira. not sure, sir, but it's... I'm not sure. Natawa tuloy si Coco Pimentel. Hindi yung pala alam eh. Tapos sasabihin mo, pambihira Tingnan mo reaction ni Pimentel. Interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or an in-person interview? I'm not sure, sir, but it's you direct already- or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Hindi Indirect pwede. contempt of court, sir. You didn't even know what happened and You didn't even know what happened, tas sinusgahan mo na, pambihira ka, Secretary Remulla. Ano ka ngayon? Nga. Yung mga amuyong ni Secretary Remulla, tulungan nyo naman siya. Kawawa naman si Secretary Remulla na papahiya sa ginagawa ninyo. Hindi totoo alam mo, ako naawa ako kay Secretary Remulla eh. Sa totoo lang naawa ako dyan. Kasi nagmukha talaga siyang walang alam. Mantakin mo, sabihin ba naman ni Pimentel, hindi mo nga alam, tas sasabihin mo, may indirect contempt. Pambira naman Katawa-tawa yung secretary dahil sa mga amuyong yung hindi nagkikwento ko ano yon. interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or an in-person interview? I'm not sure, sir, but it's you direct already- or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Hindi pwede. Indirect. Sabi niya direct o indirect contempt. Nagtanong pa siya. Ulitin na, pakinggan niyo tinanong niya, direct o indirect contempt. Interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or an in-person interview? I'm not sure, sir, but it's you direct already- or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right Indirect- before the judge. Mali pala yung sinabi ko. Indirect po pala, sir. Naloko na talaga. Indirect contempt of court, sir. Okay. You didn't even know what happened and you already have formed that it's a possible indirect contempt. I haven't investigated and that. Pambira. Nagets nyo? Hindi mo man lang alam yung pinag-usapan, tapos sasabihin mo, indirect contempt. Secretary Remulla, alam mo, ito siguro magising-gising ka na. Sana makarating sa'yo to. Sana makarating. Ang nagpapahamak sa'yo mga nasa paligid mo.
Una, na-fake news ka. Umamin ka, sabi mo, na-fake news ako. Sino nagsabi nun? Eh, di nung ka nakapaligid mo. This time, hindi man lang binigay sa'yo impormasyon. Kung Zoom ba yun? Kasi it really matters kung Zoom o personal. Yun ang pinaka-ano dyan eh. Pag personal, kaya nga hindi namin ginawang personal kasi alam naming medyo questionable eh. Pero actually, maaari pa rin makalusot yun. Pero questionable, maaaring yun ang interpretasyon ng iba. Okay? Depende yan sa kanya-kanya interpretasyon. Actually, korte magsasabi niyan. Okay? Pero sa amin, napakaingat namin. Kasi hindi nga namin alam yung location. Paulit-ulit kong binanggit sa video. Eh, nanguhula nga kami kung siya yun. Hindi nga naklaro kung siya eh. Yung, anong lumalabas? Leps lang niya. Yung leps niya, gumagalaw-galaw lang. Malay namin siya talaga yun. Yun nga lang, kaboses niya talaga. Oh, 'di ba? Pero gayon pa man, sana ibinigay sa iyo impormasyon, kumpletong impormasyon ng mga nakapaligid sa iyo. Kawawa ho si Secretary Remulla. Ginagawa ninyong tanga diyan sa DOJ dahil sa hindi niyo binibigay yung impormasyon. Mga taga DOJ naman, kawawa ho. That's what was given to me by our people. That is the act. That the act being given attention to is the lack of respect for the legal system, sir. Mr. Chair. But it's, I just make one bago ko malimutan. So it's just banggaan lang ng values ito eh. So the Secretary invokes respect for the legal system. Sabi, banggaan lang ng values to. Sa madaling salita, parang ang sinasabi ni Senator ni Coco Pimentel, eh parang politika lang to eh. Politika to eh. Huwag tayo magpaikot-ikot. Well, on the other side of the coin is free speech. So, I do not know how they can be held to account for the fact of their desire to talk to somebody and was an outstanding warrant of arrest and then siguro pinost ba nila ito online. Hindi ko napanood din actually because wala naman akong issue against them. But Secretary, you should find out everything before you say these things. Pa-chilling effect ang resulta niyan eh. Sir, honest. Yun eh. Yun talagang ano dito, the chilling effect on every vlogger and social media personalities. Kasi alam nyo, minsan kasi nakakalimutan ata ho ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po ng mga politiko. Hindi porket vlogger, eh wala ng karapatan. At ang laging may karapatan na lang ay media. Don't ever forget, ang tawag din sa vlogger is social media. May media pa rin ho dyan. Ang nangyari nga lang, syempre, meron din naman house show ng mga social media influencer, social media vlogger, may mga house show. Na meron din namang house show ng mga media men, di ba? So, ang punto lang dito, sana inalam mo yung talagang buong konteksto nung interview. Pinakinggan ninyo. Eh, ang sagot mo dito, tingnan mo, ba't di daw niya pinakinggan ha? Pakinggan nyo, panoorin nyo yung bakit niya hindi pinanood. I try not to watch it because I'm the one being alluded to in the interview and I don't want to watch it. I don't want to waste my time. Nagigets nyo? Eh, para palang silibayan to. Pikon. Ayaw niyang panoorin because sa yung binabanatan. Lumabas din. Nanggaling din sa bibig mo, Secretary Remulla, na kaya ayaw mong panoorin, kaya naiinis ka sa amin o sa aming tatlo na nagbigay ng espasyo para magsalita si Bantag, ay dahil ikaw ang binabanatan. Ang problema, na-fake news ka din, Secretary Remulla. Hindi ikaw binabanatan ni Bantag at that time. Si Katapang. Pinake news ka na naman ng mga kasamahan mo dyan at sinasabing, oh, in-interview si Bantag. Binabanatan ka. Hindi ho ikaw ang binabanatan ni Bantag at that time. Ang pinagtitripan niya ho at that time si Katapang, hindi ikaw. Diba? Kaya nga, Secretary Remulla, before
before maging Judge Dredd ka, at least man lang alamin mo kung ano yung pinag-usapan. Alamin mo kung ano yung issue na pinag-usapan namin. O, ako na, sasabi sa iyo ha, ang pinag-usapan namin tungkol doon sa mga kalapati na pumapasok at nagdadala ng mga tawas, yung mga alak na nakakapasok, yung M16, iyan ang pinag-usapan namin. Tinatanong namin si Bantag noon kung nangyari na ba yan noon. Kamusta ba yung mga kubul-kubul noon? Yan ang pinag-usapan namin. Kasi ang issue na yan at that time was yung tungkol sa pagtakas nung isang iba-iba ang kwento. Tapos biglang nag-Senate hearing at ang ginisa noon si Katapang. So, tinanong namin yung opinion ni Bantag tungkol kay Katapang, not about you. Mali na naman ang nagbigay sa'yo ng impormasyon. Tapos, huhusgahan mo kami dahil lang gusto mo lang hindi ka mapikon. Sino nagsabi sa'yo? Si Katapang na naman yan, sir? Don't tell me na si Katapang na naman nagsabi, uy, Secretary, si Bantag, in-interview, ikaw ang binabanatan. Don't tell me siya na naman ang nagsabi niyan. Bira, araw-araw ka nalang pinipake news dyan, ha? Listening to people who would just want to malign my person, sir. So, sir, ulitin ko, wag po kayong pikon. Wag kayo madamdamin. Kasi if you're madamdamin or you are pikon, hindi kayo bagay sa posisyon nyo. Kasi DOJ secretary po kayo eh. Kailangan bilang public official, 'di ba? Sabi ng korte, huwag kayong maging onion skin. Pangalawa, bilang Department of Justice secretary, dapat hindi ho kayo bias sa pag-iisip kaagad. Sir, hindi nyo pala napanood. Hindi nyo pinanood. Inassume nyo na kaagad na kayo ang tinitira. May tawag ho dyan, sir. May tawag po dyan, Secretary Rimulya. Alam nyo kung ano po tawag dyan? Kanta ni Francis M. Alam niyo yung kanta niya? Wag ka praning. Hindi, napapraning ho ata si Secretary Rimulya na iniisip niya siya kagad ng tinitira. Sana, sir, pinakinggan nyo, pinanood nyo muna. Hindi po kayo doon, sir. Bihira naman, sir, oh. I asked the other people to investigate it for me. Okay, but you were the one, you have a footage, ikaw nagsasalita, you have that. We have possession of footage, yes, sir. You have not even seen the... No, I saw the footage of you saying that you will file that's what we are trying to work on, sir. Anyway. To ask the court. Actually, tingnan mo, ayaw siyang pagsalitain, no? Ano sinasabi ni Coco Pimentel dito? Ikaw yung daldal ng daldal, may footage ka, hindi mo pinanood, tapos biglang manghuhusga ka. Ito yung sinasabi ni dito ni Pimentel. Pakinggan nyo, ha. Huwag nyo pakinggan yung boses si Rimulya. Binabara siya ni Rimulya, dapat pinatigil niya yan, eh. You were the one, you have a footage, ikaw nagsasalita, you have that. We have possession of footage, yes, sir. You have not even seen the... No, I saw the footage of you saying that you will file... that's what we are trying to work on, sir. Anyway. To ask the court to consider contempt because it is not a... Ayun, no, sinabi. Sinabi ni Pimentel yun ng pinakaano dun eh. Daldal ka ng daldal. Comment ka ng comment. Na kung ano-ano. Ni hindi mo pala napanood yung video. Alam nyo, yan ang pinaka nakakahiya sa kasaysayan ng Pilipinas. Na kung saan ang DOJ Secretary umastang judge sa isang bagay na hindi niya pa napanood. Okay na sana yung... Isipin mo una-una ang DOJ Secretary hindi nga dapat umaastang judge eh. Okay? Hindi ho sila judge. Judge yan. Biglang umastang judge. Umastang nangahatol na kaagad. At the same time, hindi na pa niya napanood. Sir naman, ano ba namang klaseng... It will go down to history na meron tayong DOJ Secretary na nanghusga ng kapwa na hindi man lang niya napanood kung ni sinabi ng kapwa niya.
Nakita lang niya itsura ni Bantag. Actually, ewan ko, nakita niya pa nga eh. Kasi kahit kami, di nga namin nakita eh. Nakatakip yung mukha niya eh. Tapos biglang sasabihin, dahil minamaligned lang daw siya, sasabihin biglang, contempt na yan, hindi nga niya napanood. Oh? Judgment, assuming, oo, assuming ang tawag dyan. Maraming ganyan, sir. Yung mga assuming, umalis na nga ako dito sa channel namin eh. Yung inassume na jowa nila si Coach Oli. Coach Oli, ikaw na naman to. Yung mga nang assume na ano, isipin mo, kaya nagwawala yung mga nagwawarla yung mga yon. Inassume nila na pakakasalan sila. Kung hindi naman sintu din yun. Ano? Inassume talaga na mamahalin sila. Long distance relationship. Ano nangyari? O yun, nagwawala, nagdadaldal, naganap ng kakampi, naninira. Puro assuming. Sir, alam nyo, masama ho yan. Yung tamang hinala. Naku po, sir. Hindi, tanong natin sa mga kababayan natin, sino-sino ba mga may tamang hinala? Bigyan ko kayo ng mga may tamang hinala, ha? Yung mga jowang insecure. Mga tamang hinala yan eh. Feeling niya lagi silang niloloko ng jowa nila eh. Sino ba mga tamang hinala? Yung mga ina-assume nila na porket sinabihan lang ng kung ano-ano, sasabihin nila, jowa ko na yan. Hindi, alam mo, ito, may kwento ako Ito lang ngayon ko lang ikikwento ito sa inyo. Ngayon ko lang ikikwento. Sumakit ang buhay ko, na-stress ako sa buhay ko dahil sa isang babaeng tamang hinala. Kikwento ko sa inyo, naalala ko noon nung high school kami. Siyempre, alam mo yun, high school ka, mahilig ka sa mga kwintas-kwintas. May ano ako noon meron ba ako sa tenga noon tapos, meron akong sing-sing. Merong isang kaibigan ko, na ito kasing kapatid ko, punta siya ng punta doon. Maganda kasi yung yung pinupuntahan niya. Yung kapatid, sakto lang. Maputi lang, ganun. Tapos medyo nasobra ng kanin. No choice ako. Siyempre, kasama ng kapatid ko yung kapatid, yung ate. Di nandun din ako, di nakatunga nga ako dun. Ang tagal naman itong kapatid ko umuwi. Kasi sumasabay ako sa kapatid ko eh. Ang tagal umuwi! Uwi na tayo! Gusto ko na umuwi. Kasi galing kami sa school nun Magkasama kami pauwi. Sabay kami. Tumatambay pa siya dun. Kasama ako natatambay dun. Tapos, may nakita ako sa banyo, sing-sing. Sobrang bait ako eh. Hindi ko pinitik. Hindi ko talaga pinitik. Sabi ko dun sa Uy, kanino tong sing-sing? Akin na lang. Arbor na lang nito, sabi ko. Kasi mahilig ako dun sa mga... may hikaw ako nun. Ano ako nun Basta, iba ang pormahan ko nun. So, sabi ko, akin na lang arbor tong. Ganda nito, silver na may gold. Pero peke yun, hindi talaga gold yun Tapos, ibinigay sa akin ng kapatid. Yung mas nakakabatang kapatid. Tapos alam mo, ang sabi, akala niya jowa ko na siya. Bakit? Kasi daw, after how many weeks, pinagkakalat niya na jowa ko na siya. Pogi problem. Kasi daw, yung sing-sing na yon, ang kanyang parang, doon sa sing-sing na yon, kung kanino ko ibibigay to, ibig sabihin sa jowa ko na yon. Which is, hindi ko naman alam na ganoon
yung panata niya doon sa lintik na singsing na yon. Akala niya, alam ko. Inassume niya na alam ko yung panata niya doon sa lintik na singsing na yon. At nung hinihingi ko, parang ang dating sa kanya, niligawan ko siya. Una-una, at that time, hindi ako marunong manligaw. Maniwala ko kayo, hindi ako nanliligaw kasi ako basta. Mahiyain ako, tsaka wala akong bilib sa sarili ko kasi maitim ako noon, long hair. As in, yung kapatid ko, pogi-pogi. So ayoko talaga. Nung biglang sabi niya, pinagkakalat niya kami na. Sobrang iniwasan ko tuloy siya. Sinoli ko yung singsing, iniwasan ko siya. Tapos sa lahat na magbabarkada, iyak siya ng iyak. Ginose ko daw siya. Paano kita ginose? Di ba? Hiningi mo yung singsing, tayo na. Asumera! Oo, walang biro. As in, asumera ang walang yan. Sana hindi niya mapanood to. Pero huwag kang asumera. Una-una, wala akong plano magjowa. Kasi bata pa ako noon. Dahil doon, ito walang biro, dahil doon, kinausap ako ng mga maraming tao na bakit ko daw sinaktan si ate, bakit ko daw siya pinaasa, bakit ko daw siya niloko. Sabi ko, anong niloko? Hiningi ko lang yung singsing, niloko naman, luloko na kagad ako. Kaya mula nun, hindi, ito walang biro ito Kaya pansinin nyo, mula nun, na-trauma ako dun Kasi feeling, alam mo yung pakiramdam na doon sa magbabarkada, doon sa youth group namin, feeling parang siraulo ko, mayabang ako. Paano ko naging mayabang? Hindi ko nga nililigawan yun. Oo, player ako, playboy daw ako. Sabi ko, sandali. Wala nga akong plano. Kaya na-trauma ako. Mula nun, hindi na ako. Walang biro, hindi na po ako kumakausap sa tao. Baka mamaya i-assume Yan ang problema pag asumero ka. Okay? Kaya bakit ko ba pinag-uusapan to? It's not about me. Pag asumero ka kasi talaga, mapapahama ka. Kaya Secretary Remulla, huwag kayong assuming na kayo yung binabanatan. Assuming kayo, galit na galit kagad. Isipin mo napahamak siya dahil ina-assume niya pala na siya yung binabanatan ni Bantag. Nakapagsalita tuloy siya na contempt of court na kahit mali-mali na. Nagsasalita siya ng mali-mali tungkol sa batas because of simple assuming na siya ang binabanatan ni Bantag at that time. Kaya huwag kayong assuming sa buhay. Delikado yan. Yung akala mo mababaw lang yung tubig, tapos lumangoy ka, nalunod ka, delikado yun. Inassume mo na mababaw ang tubig. Di ba? Kaya kayong mga kababayan, huwag niyong i-assume. Pag sa mga kaibigan ninyo, hindi porket kinamusta kayo, crush na kayo. Baka uutangan lang kayo niyan. Hindi porket text ng text sa inyo, gusto na kayo. Baka gusto na kayong gawin sugar daddy niyan. Huwag kayong asumero. Hindi kasi maraming ganyan yung asumero-asumera. Hindi, kaya nga tuloy may mga may mga bumabanat sa Banateros Brothers. Bakit? Puro mga asumero Inassume nila na mahal sila ni Coach Oli. Ay, nako! Secretary Remulla, tigil mo yung pagiging asumero mo. Something that we want replicated all over the country, that we glorify people who do not obey the law. Ang tanong, asa na yung sinoli ko? Sinoli ko talaga, tas tumakbo na ako. Well, at any rate, Mr. Chairman, siguro in due time that the theory of our secretary will be tested in Nako, yari. court. Sabi niya, matetesto. Siguro naman nagtatanong-tanong na rin si Secretary Remulla sa mga nasa paligid niya. Secretary Remulla, wag ko kayo mapikon, hindi ko kayo binanatan ni Bantag. Ano po talagang binanatan niya? Si Katapang. So sa mga nanonood dyan, na mga taga-DOJ, pakibalita ho kay Secretary Remulla, wag na ho siyang maapektuhan. Kasi napapahamak siya ako, concerned talaga ako, naawa ako sa kanya nung pinanonood ko to. Sabi ko, mantakin mo, inassume lang ng pala niya na siya yung binabanata, kaya hindi niya pinanood. At dahil hindi niya pinanood,
nagmukha ngayon siyang walang alam sa harapan ng mga senador. Na topic ng lahat ng mga vlogs. Isipin niyo yun dahil lang sa assuming siya na siya yung binabanatan, naging topic siya lang ngayon ng lahat ng mga vlog at sinasabing naging nga siya dyan sa Senado at napahiya siya. It's just because inassume niya na siya yung binabanatan ni Bantag.